Kinabukasan na magising si Angeline ay agad na siyang bumangon at nagpunta ng CR para maligo dahil may mga kailangan siyang gawin at puntahan ngayong araw. Tulog pa ang kambal kaya naman hinayaan niya muna ang mga ito at di na siya nagabala pang gisingin ng mga bata. Pagkalabas ni Angeline ng silid nila ng mga bata, napalingon naman siya sa kabilang kwarto kung saan niya iniwan si Denver kagabi. Tulog pa kaya siya? Gigisingin ko ba siya? Kausap ni Angeline sa kanyang sarili, sa kanyang isipan lamang. Napabalik lamang siya sa wisyo na magsalita si Nay Lydia. Iha, gising ka na pala. Halika na rito na makakain ka muna ng almusal bago ka umalis. Sabi ni Nay Lydia na makita niya si Angeline. Nay Lydia, si Denver po ba gising na? Hindi niya na naiwasang tanong sa matanda. Ah, si Denver ba, iha? Naku, kanina pa yung nakaalis. Sinabihan ko ngang hintayin na magising ka at dito na rin siya kumain ng agahan. Kaso nagmamadali ata siya. Sagot ni Nay Lydia habang nag-aayos ng lamesa. Bigla namang nalungkot si Angeline sa isipin na nakalis na pala si Denver at hindi man lang siya nito hinintay na magising. Naisip niya na siguro dala lamang ng kalasingan kaya naging ganon sa kanya si Denver kagabi. Ganon po ba? Malungkot na sagot ni Angeline sa matanda, saka siya naupo. May problema ba, iha? Tanong ni Nay Lydia na mapansin niya na biglang nalungkot si Angeline. Ha? Wala po, Nay. Siguro po inaantok lamang ako. Huwag niyo na lamang po akong pansinin. Pagdadahilan ni Angeline habang may pilit ng ngiti sa mga labi niya. Naku, iha, kilala na kita. Sabi ko naman kasi sa'yo noon, di ba? Huwag mong pigilan yung nararamdaman mo. Ikaw lang din naman ang mahihirapan yan eh. Sabi ni Nay Lydia kay Angeline. Napabuntong hininga na lamang si Angeline dahil mukhang nahalata nga siya ni Nay Lydia na bigla siyang nalungkot sa isipin na umalis si Denver nang walang paalam sa kanya. Iha, alam kong nasaktan ka sa mga nangyari sa inyo ni Denver noon. Pero anong malay mo baka nga talagang pinagsisihan niya na mga ginawa niya noon. Bakit di mo siya bigyan ng pagkakataon na makabawi sa inyo ng mga anak mo? Malay mo naman maging maayos na talagang pagkasama ninyo sa pangalawang pagkakataon. Sabi pa ni Nay Lydia. Nay, gusto ko po kasi munang mapagbayad ang mga may kasalanan sa akin bago ko po pagtuunan ng pansin ang tungkol sa amin ni Denver. Sagot ni Angeline. Nararamdaman ko naman po na seryoso si Denver na makabawi sa amin ng mga bata. Pero ayoko naman pong magiging ayos nga po kami ulit ni Denver, pero malayo naman po ang kapatid ko at baka kung ano pa ulit gawin niya sa akin at sa mga bata. Dahil kung nakaya niya yung gawin dati malamang, kayang-kaya niya po ulit na gawin yun ngayon. Dagdag pa ni Angeline. Naiintindihan naman kita, iha. Ikaw ang bahala tungkol sa bagay na yan basta. Tatandaan mo, narito lamang ako anuman ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Nakangiting sagot ni Nay Lydia. Salamat po, Nay Lydia. Nakangiti namang sagot ni Angeline sa matanda. O sige na, kumain ka na makapunta ka na sa mga dapat mong puntahan ngayong araw. Huwag mong alalahanin ng kambal dahil kami na ni Sofia ang bahala sa kanila. Sabi pa ni Nay Lydia. Salamat po talaga, Nay. Dahil nandyan po kayo palagi para sa amin ng mga anak ko. Hindi ko po alam kung ano naging buhay ko kung sakaling hindi ko po kayo nakilala noon sa Baguio. Maraming salamat po talaga, Nay. Sinserong sabi ni Angeline sa matanda at nayakap pa niya ito. Tinuring na kasi niya talagang ina si Nay Lydia, kaya panatag ang loob niya kapag kasama niya ito at kapag kasama to ng mga bata. Nako, tama ng drama mo, Angeline, dahil baka magkaiyakan pa tayo dito. Sige na, kumain ka na dyan. Sagot ni Nay Lydia kay Angeline. Agad naman na kumain si Angeline at hindi nagtagal umalis na rin siya. Sinama na muna niya si Aldrin para maging driver niya dahil sinabihan din naman siya ni Denver na pwede niyang gawing driver si Aldrin para may kasama siya at pinagkakatiwalaan na rin kasi to ni Denver. Balak ni Angeline ngayong araw na magmasid sa kanyang pamilya na matagal niya nang hindi nakikita man lamang. Kaya agad silang pumunta malapit sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkarating ni Angeline sa malapit sa bahay ng kanyang mga magulang, halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ngayon. Masaya siya na muli siyang nakarating sa bahay na kinagisnan niya, pero may part din ng puso niya na malungkot dahil sa dito rin mismo sa bahay na ito nangyari ang pag-setup sa kanya na sarili niyang kapatid na naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Ma'am Angeline, ayos lang po ba kayo?
Tanong ni Aldrin kay Angeline nang mapansin niya na lumuluha na ito. Nilingon naman siya ni Angeline at nagpahid na rin to ng kanyang luha dahil hindi niya na namalayan na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Ha? Oo, ayos lang ako. Huwag mo na lamang kong pansinin, sagot ni Angeline. Muli ay nilingon ni Angeline ang bahay ng kanyang mga magulang, tsaka siya napabuntong hininga na lamang. Ilang oras din siyang nagmasid-masid sa labas ng kanilang bahay. Gusto niya sanang makita ang mga magulang niya dahil miss na niya ang mga ito, lalo na ang kanyang ina dahil kahit na may tampo siya rito, magulang pa rin naman niya ang mga ito. Mula sa malayo, natanaw ni Angeline ang paglabas ng kanyang kapatid na si Christine. Kaya naman biglang nabuhay ang galit niya rito dahil sa ginawa nito sa kanya. Gustong gusto niya nang sugurin ang kapatid niya pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil hindi pa to ang tamang araw para sugurin niya ito. Sundan mo yung taxing sinakyan ng kapatid ko. Utos ni Angeline kay Aldrin na makita niya na dali-daling sumakay ng taxi si Christine pagkalabas ito ng kanilang gate. Agad namang sinunod ni Aldrin ang utos ni Angeline hanggang sa makarating sila sa isang bar. Dumistansya pa si Aldrin dahil baka mapansin nila na sinusundan nila ito. Bar? Anong ginagawa niya dito ng gantong oras? Nagtatakang sabi ni Angeline dahil tanghali pa lamang at alam niya sarado pa ang mga bar ng ganitong oras. Pagtingin ni Angeline sa entrance ng naturang bar, may lalaki doon na nakangiti habang nakatingin sa gawin ng kanyang kapatid na hindi na may pintang mukha. Di naman niya masyadong maaninag ang mukha ng lalaki dahil nakakapito at nakashades. Kitang-kita rin ni Angeline na pagkalapit ni Christine sa lalaki ay agad tong hinalikan ng lalaki kaya itinulak to ng kanyang kapatid. Tsaka to pumasok sa loob ng naturang bar at sinundan naman ito ng lalaking yon. Ilang oras pa na naghintay doon si Angeline pero hindi pa rin lumalabas ang kanyang kapatid. Halos inabot na nga sila ng hapon doon pero hindi pa rin talaga lumalabas si Christine. Kaya nagpasya na lamang si Angeline na umuwi na lamang dahil alam niyang hinihintay na siya ng mga anak dahil maghapon na siyang wala sa kanilang bahay at di man lang siya nakapagpaalam sa mga ito. Pagkarating ni Angeline sa kanilang tinitirhan, naabutan niyang abala ang mga anak niya sa paglalaro. Hello mga anak! Agad nabati ni Angeline sa kambal. Mommy! Sigaw pa ng kambal at dali-daling lumapit sa kanilang ina at humalik sa pisngi nito. Kamusta ang mga anak ko? Baka nagpasaway kayo kay Lola Lydia nyo ha? Tanong niya sa kambal. Okay naman po kami, Mommy. Nagbait po kami kay Lola Lydia at Ate Sofia. Sagot ni Noah habang nakangiti sa kanyang ina. Oo nga po, Mommy. Mabait po kami ni Kuya. Tsaka po, nandito po si Daddy kanina. Dinalan niya po kami ng snacks. Daldal naman ni Nina. Nagala naman ni Angeline ang kanyang paningin dahil baka hindi niya lamang napansin si Denver nang dumating siya pero hindi niya to nakita. Pumunta rito ang daddy ninyo? Tanong ni Angeline sa mga bata. Opo, pero umalis din po si daddy kaagad kasi may meeting pa raw po siya. Sagot ni Noah sa ina. Mommy, saan ka po galing? Tanong naman ni Nina. May pinuntahan lang ang mommy. Pasensya na kayo mga anak kung di ko na nahintay na magising kayo kanina ha. Ayoko kasing maistorbo ang tulong ninyo. Sagot naman ni Angeline. Oh iha, narito ka na pala. Sabi ni Nay Lydia na makita niya si Angeline. Agad namang lumapit si Angeline dito para magmano. Ang mga bata naman bumalik na sa kanilang nilalaro. Opo, Nay. Kamusta po ang mga bata? Mababait naman ang mga bata. Naglalaro lang ang mga yan at minsan tinuturuan ni Sofia ang magkulay? Sagot ni Nay Lydia. Galing nga pala si Denver dito kanina, pero sumaglit lamang at meron daw siyang meeting. Dagdag pa na matanda. Ganun po ba? Wala po ba siyang nabanggit kung babalik siya ngayon? Tanong pa ni Angeline. Wala naman siyang nabanggit, iha. Sagot ni Nay Lydia. Miss mo na ba si Denver? Bakit di mo na lang siya tawagan? Dagdag pa na matanda habang may pilyang itis sa mga labi nito. Nay naman, tinatanong ko lang naman po. Nakangusong sagot ni Angeline. Natatawa na lamang si Nay Lydia kay Angeline dahil halata naman sa mukha ng dalaga na hinahanap nito si Denver kanina. Ilang araw din ang matuwing lumipas at di nga muna nagpapakita si Denver kay Angeline dahil hindi niya alam kung paano ba niya muling haharapin ang dating asawa matapos ng gabing kabuntik nang may mangyari sa kanila.
Binibisita naman niya ang mga bata, pero tsinitsyempo niya na wala si Angeline doon sa unit nila. Himala ata at narito ka ngayon. Gulat na tanong ni Liam kay Denver dahil tinawagan siya nito at pinapunta siya sa kondo nito. Nanggaling na ako kanina sa mga anak ko, sagot naman ni Denver. Bakit di ka ata nagpagabi doon? Tanong pang muli ni Liam. Bakit ba ang dami mong tanong? Ang dami mo pang paligoy-ligoy, ano ba kasing gusto mong tumbukin? Naiinis ng sagot na Denver sa kaibigan. Sungit naman ito. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Liam sa kaibigan dahil siya pa atang mapagbubuntunan ng inis ng kaibigan niya ngayon. May problema ba kayo ni Angeline, bro? Tanong niya na dito. I miss her, bro, at ramdam ko, ganun din siya sa akin. Pero bakit parang pinipigilan niya yung nararamdaman niya? Sagot ni Denver. Pabayaan mo na lamang muna si Angeline. Alam mo naman na kaya siya nagbalik ng Manila para pagbayarin ng kapatid niya. Malay mo naman, pagkatapos ito, patawarin ka na rin ni Angeline. Sagot ni Liam sa kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Denver, tsaka siya pabagsak na naupo sa sofa. Bigla namang nagring ang phone ni Denver at nang makita niya na si Angeline ang tumatawag ay agad niya na itong sinagot. Hello? Hello Denver, busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Angeline mula sa kabilang linya. Ha? Pwede naman. Ano ba yon? Tanong na ni Denver. Pwede ba in person tayo mag-usap? Sabi ni Angeline. Napabuntong hininga naman si Denver. Sige, pupunta ako dyan. Sagot ni Denver sa kanya pinutol ang tawag nila ni Angeline. Agad naman umalis si Denver at pumunta sa condo unit ni na Angeline. Sumama rin sa kanya si Liam dahil gusto rin nitong makita ang kambal. Pagkarating ni na Denver at Liam doon, pinakain muna sila ni Lydia dahil sakto maghahapunan na ang mga ito nang dumating sila. Denver, galit ka ba sa akin? Tanong na ni Angeline kay Denver na sila na lamang dalawa ang naroon. Pinapatulog na kasi ni Sofia ang mga bata at nakaalis na rin si Liam dahil tinawagan to ni Beatrice. Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Balik tanong naman ni Denver kay Angeline. Ba't pakiramdam ko iniiwasan mo ko? Sagot ni Angeline. Hindi naman sa iniiwasan kita, Angeline. Alam mo kasi, gusto mo muna mag-focus kay Christine. Alam ko yun, kaya ayaw muna kitang guluhin. Sagot ni Denver. Tumango-tango naman si Angeline dito. Sa nakalipas kasing 2 araw na hindi nagpapakita sa kanya si Denver, hinahanap-hanap niya ito at naiinis siya dahil hindi nga ito nagpapakita man lang sa kanya dahil pumupunta to sa mga bata kapag wala siya at hindi rin siya tinatawagan ito. Ano palang gusto mong pag-usapan natin? Tanong na ni Denver. Ilang araw na ako nagmamasid sa bahay ng mga magulang ko at sinusundan ko si Christine. Palagi siyang pumupunta sa bar kahit na may araw pa. At may lalaki doon na laging nakaabang sa kanya. Di ko naman mamukhaan dahil palaging naka-shades at cap at medyo malayo din ang pwesto namin sa kanila. Pagkukwento ni Angeline. Malamang ang lalaki na yon ay si Paulo. Siya yung lalaking nakatabi mo noon sa kama 5 taon ang nakakalipas. Sagot ni Denver. Nanlaki naman ang mata ni Angeline dahil sa sinabi ni Denver. Siya yun? Gulat na tanong ni Angeline. Oo, siya yun. Siya yung sinasabi ko sa'yo noon na nakausap ko sa bar. Pag-aari niya rin ng bar na pinupuntahan ni Christine kaya't malayo siyang lumabas at pumasok doon anumang oras niya gustuhin. Sagot ni Denver. Tumango-tango naman si Angeline. Handa ka na bang makaharap muli ang kapatid mo? Tanong ni Denver dahil may nakanda na siyang plano at hinihintay na lamang nga si Angeline kung kailan to handang harapin muli ang kapatid. Oo, handa na ako. Siguro ito ng tamang oras para harapin kong muli ang mga taong may atraso sa akin, sagot ni Angeline. Sige, bukas tatawagan kita. Magpapaset ako ng lunch date at iimbitahan ko si Christine, sagot ni Denver. Tingin mo ba, sisipot yon? Tanong ni Angeline. Oo naman, darating yung kapatid mong yon, sagot ni Denver. Sige, ikaw ang bahala. Hihintayin ko na lang ang tawag mo bukas, sagot ni Angeline. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaang masaktan ka pang muli na magaling mong kapatid, sabi ni Denver kay Angeline. Salamat. Nakangiting sagot ni Angeline dito. Hindi na rin naman nagtagal pa doon si Denver dahil gabi na rin naman at kailangan na nilang magpahinga. Paulo, ano ba? Nasasaktan ako. Inis na pagpupumiglas ni Christine kay Paulo dahil hawak-hawak ito ang kanyang kamay habang nasa ibabaw niyang binata. Narito na naman kasi siya sa bar ni Paulo ngayon at katanghali ang tapat, pinupunta siya ng binata dito.
Di naman niya kasi magawang tumanggi sa gusto nitong mangyari dahil palagi na lamang ipinapanakot ni Paolo sa kanya na isusumbong niya lahat ng ginawa nito kay Angeline. Ayaw naman niya na malaman ni Denver yon kaya't wala siyang magawa kundi maging sunod-sunuran na lang muna sa gustong mangyari ni Paolo. Pwede ba? Huwag ka na lang maarte dyan. Kung bakit kasi ayaw mo pang tigilan yung Denver na yan eh. Ines na sagot ni Paolo kay Christine. Bakit ba kasi pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa akin kahit na alam mo na si Denver lang ang gusto ko? Sagot naman ni Christine sa binata na nagpainit lalo ng ulo ni Paolo. Akin ka lang, Christine. At walang ibang pwedeng umangkin sa'yo kundi ako lang. At wala rin akong pakialam kung ang Denver na yun ang gusto mo. Gigil na sabi ni Paolo at sa kanya sinibasi muli ng halik si Christine habang hawak-hawak niya ang kamay nito sa uluhan. Nagpupumigla si Christine dahil nahihirapan na siyang huminga at ayaw bitawan ni Paolo ang labi niya. Pinakawalan naman ni Paolo ang labi ni Christine kaya naman parehas silang naghahabol ng kanilang hininga. Agad namang nag-angat ng ulo niya si Paolo. Pahaklit niya ng hinubad ang suot ni Christine. Paolo naman, palagi mo na lamang bang sisirain ang damit ko sa tuwing magpupunta ako rito? Ines na sabi ni Christine kay Paolo. Mabuti na lamang talaga at may extra siyang damit doon sa kwarto na yon kaya may naisusuot siya pa uwi. Di naman pinansin ni Paolo ang pinagsasasabi ni Christine. Shit, Paolo! Mura niya pa sa binata nang maglakbay na isa nitong palad. Naliligayahan ka rin naman kasi sa akin eh. Bakit ayaw mo na lang sa akin ibuhos ang atensyon at pagmamahal mo? Aalagaan naman kita at baka mamahalin, sabi ni Paolo. Napaungol na si Christine at di niya na pinansin ang mga sinabi ni Paolo sa kanya dahil baka kapag pinatuloy niya naman to kung ano na naman ang gawin sa kanya. Hindi naman tinigilan ni Paolo si Christine hanggang sa parehas na nilang mailabas ang init ng kanilang katawan. Parehas pa silang hapong-hapo matapos ang mainit na sandali sa kanilang dalawa. Lalabas na muna ako. Titingnan ko lang kung marami ng customer. Ihahatid na kita pa uwi mamaya, sabi ni Paolo habang nagbibihis na siya. Tanging pagtango lamang naman ang naging sagot ni Christine habang nakahiga pa siya at tanging kumot lamang ang tumatabon sa kanyang hubad na katawan. Pagkalabas naman ng Paolo, bumangon na rin si Christine at agad na siyang dumiretso sa CR upang maligo dahil pakiramdam niya nanlalagkit ang katawan niya. Medyo nagtagal pa si Christine sa loob ng CR kapag paglabas niya doon, naabutan niya na si Paolo na nakaupo sa kama at hinihintay siya. Magbihis ka na at ihahatid na kita. Mamaya marami ng tao, baka hindi pa kita maihatid? Sabi ni Paolo, saka ito tumayo. Pasensya ka na sa akin. Mahal lamang talaga kita, Christine. At ayokong mawala ka sa akin, kaya ako nagkakaganito. Dagdag pa niya bago to tuluyang lumabas ng silid na yon. Agad na rin namang inihatid ni Paolo si Christine sa bahay nito. Kahit naman kasi nagiging iba ang pagtrato niya sa dalaga ngayon, nag-aalala pa rin naman siya para dito. Sadyang nasasaktan lamang talaga siya dahil hanggang ngayon, si Denver pa rin ang bukang bibig ng dalaga, samantalang siya na palaging nasa tabi nito, hindi man lang mapansin ang dalaga. Pagkapasok ni Christine sa loob ng kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Christine anak, saan ka ba nanggaling ha? Bakit tila ata araw-araw ka nalang gantong oras kung umuwi? Nag-aalala lang tanong ni Claudia sa anak dahil napapansin niya na rin na minsan tulala na lamang ito. Po? May pinuntahan lamang po ako, Mom. Huwag niyo po akong alalahanin. Kanda-otal pa na sagot ni Christine sa ina. Anak, kung may problema ka man, sabihin mo lang sa amin ha. Huwag mong kimkimin yan. Ayaw naman namin na pati ikaw mawawala din. Di na nga natin alam kung nasa ng ate Angeline mo kaya huwag mo nang pabayaan yung sarili mo. Sabi pa ni Claudia. Opo, Mom. Huwag niyo po akong alalahanin dahil ayos lamang po ako. Sagot ni Christine. Sige po, Mom. Aakit na po ako. Gusto ko na pong magpahinga. Sabi pa ni Christine saka ito diretsong umakyat papunta sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, pabagsak pa siyang nahiga sa kanyang kama dahil pakiramdam niya pagod na pagod siya dahil ilang beses din siyang inangkay ni Paolo kanina. Papikit na sana ang kanyang mga mata nang bigla namang tumunog ang kanyang phone. Na makita niya na si Denver ang tumatawag ay agad siyang napabangon at agad na sinagot iyon.